The Daily Bread Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Elis Cupides. Morning, Pastor! Good morning, Cha! Good morning, Ted. Of course, good morning sa ating mga taga-subaybay. Magandang umaga po sa inyong lahat. Yan, one more day till the weekend pero nakaabang pa rin sila sa magandang balitang hatid mo, Pastor. Diretso tayo. Yes, Cha. Magandang umaga. Isang araw na lang, weekend na naman. Salamat po sa inspirasyon, Mang Isidro. Nasubaybayan natin yung buhay niya. Patuloy po tayo magpasalamat sa buhay na ating pinapamuhay sa araw-araw. Minsan lang, parang nasanay na tayo ba at naging entitled na tayo minsan sa buhay natin. Kaya minsan we fail to be thankful or grateful. Kaya Mang Isidro, salamat sa mga inspirasyon mo na despite sa challenges mo, talagang lumalaban ng patas, talagang nakikibaka sa hamon ng buhay. Paano ba nating mapapanatili na ganyan yung pananaw natin? Maganda tong verse na babasahin ko for us to really live a life beyond this temporal life natin dito sa buhay, sa mundo. Sabi sa Galatia 2:20, namatay akong kasama ni Kristo sa krus. Hindi na ako ang nabubuhay sa aking sarili, kundi si Kristo na. Pinapamuhay ko ang buhay kong ito sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at nag-alay ng buhay niya para sa akin. Medyo mahaba pero pahigsiin natin. Sabi, namatay akong kasama ni Kristo sa krus. So, we no longer live our lives po para sa sarili natin. Sabi po sa Biblia, tayo papunta sa eternal na kamatayan, for the wages of sin is death. Ang pagiging makasalanan natin ay magbubulid sa atin sa impyerno. At ang dahilan kung kaya bumaba si Kristo, kasi celebrate na natin ng Pasko, ay para tubusin tayo sa ating pagkakautang sa Ama sa Langit upang tayo po ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. So ibig sabihin po, instead na tayo mamamatay sa ating kasalanan, tayo po ay ni-redeem, tinubos ng Ama, ng Diyos, sa pamagitan ng Diyos sa kanyang pagkamatay. So tayo po, hindi na tayo namumuhay para sa ating sarili, kundi para na kay Kristo. The old Jeff po, nawala na yan. The new Jeff has come. May bago na po tayong purpose sa buhay dahil naghihintay tayo na mas mahabang buhay, eternal life. Kaya po kung kayo namumuhay para lang sa sarili, yung mga nire-report ni Brad Ted at ni Chacha, bakit ganun? Walang tigil na korupsyon. Bakit puro makasarili? Bakit ganid? I mean, ang dami ng pera, ba't korap pa rin ng korap? Bakit naninira ng kapwa para lang ma-maintain ang posisyon, makapagkamal lang sariling maraming pera? Kasi po yung mga tao na namumuhay lang para sa sarili. Ang tawag doon mga short-sighted, ang buhay lang nila hanggang dito lang sa lupa. Pagka po tayo ay naintindihan natin na ang buhay natin dito ay temporal at may eternal na naghihintay sa atin. Number one, we can live life para sa kaluguran ng ating Diyos. Bago mo gawin ang isang bagay, Lord, matutuwa ka ba dito o ako lang ang matutuwa kahit hindi ka matuwa? We can overlook offense. We can forgive. We can be generous in all occasion. We can be grateful every day kahit ano nangyayari sa lupa. Alam mo na may langit na naghihintay sa atin. Kaya po, ibahin po natin yung ating pananaw. Magkaroon tayo ng eternal perspective in mind. At paano po magagawa to? Nasa kalahati pong part ng verse. Sabi rito, ipapamuhay ko ng may pananampalataya sa Diyos. Siya ang aking provider. Hindi ko kailangan magnakaw para ako'y mabuhay. Siya ang aking protector. Siya ang aking saligan, kumbaga. Ang pangalawa po, alam natin na siya ay nagbigay ng buhay. Ano pa ba i-withhold niya sa atin? Kung sarili niyang buhay binigay sa atin, we can live life knowing, Lord, ganon mo ako kamahal for His glory. At yan po yung aking motivation sa ating lahat ngayon. Ulitin ko po yung verse kung paano tayo mamuhay ng hindi makasarili. Galatia 2:20, namatay akong kasama ni Kristo sa krus. Hindi na ako nabubuhay sa aking sarili, kundi si Kristo na. Pinapamuhay ko ang buhay kong ito sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at nag-alay ng buhay niya para sa akin. Panginoon, mahirap man pong ipamuhay ang buhay dito sa lupa dahil napakaraming temptasyon, napakaraming paraan para maging makasarili, paraan para mamuhay ng self-sufficiency at hindi na kami kailangang umasa sa iyo. Lord, patawarin niyo kami dahil sa totoo lang, Lord, even yung oxygen na sinisinghot namin ay galing sa iyo. Hindi kami pwedeng magyabang sa iyo. Salamat, Panginoon, dahil alam namin na ang buhay namin dito sa lupa ay temporal, ngunit may eternal na buhay na naghihintay sa amin. And we're gonna look forward to that. Katulad ni Mang Isidro na parang ito na lang ba ang buhay? Naka-wheelchair, punta sa sementeryo, maghihintay ng dalaw ng anak. Lord, may naghihintay sa kanyang eternal life
dahil siya may relasyon sa iyo. Salamat po sa panibagong pananaw sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Panginoon, salamat po muli sa magandang balitang hatid na naman ng The Daily Bread. We pray, Lord, alagaan niyo po lagi si Brad Jeff sa kanyang pagmimisyon. At Panginoon, alagaan niyo po ang mga tulad ni Isidro. Alagaan niyo po ang lahat ng mga nakikinig sa amin na ang galaw sa mundo ay patas. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Thank you. Salamat na marami, Brad. True FM. Ang ganda ng iyong t-shirt. Oo. Lalo kang, Bumata? naging macho. Yung. Ayan. Sige. So, Brad, bukas ay Biyernes na. Bukas ba inaasahan ka namin ay kay tutungo dito sa ating himpilan para sa programa ni Ma'am Cheryl Cosim? Nasagot kita. Yan, oo nga. Nagbego pa ko sa ating kapatid dahil ako yung may speaking engagement lang sa isang real estate. Nasabay ng oras. So, medyo sabi ko kay Cheryl, next Friday na lang tayo magkita-kita or 2 Fridays from now. Yan. Okay. Pero Sige. Brad Ted, tuloy naman ang ating pagmimisyon. Isang malaking kumpanya to ng real estate na makakarinig na naman ng salita ng Diyos. Of course, in a practical application of the Word of God. Paano nila ma-apply bilang ahente, bilang mga manager and supervisor na isang real estate ang salita ng Diyos. Yan po ang aking misyon. Paano mapalaganap ang salita ng Diyos sa workplace. Yan, Brad Ted. Salamat na marami, Brad. And again, ito ho ay bahagi po ng ating programa to remind us, no? Para ho, kumbaga, memento mori. Remember your mortality. Ito po yun. Para ho, sabihin Yes. po sa atin na lahat po tayo ay mga mortal. Okay, salamat na marami, Brad Jeff. We'll see you again tomorrow. Maraming salamat, Tita Men Chit Wong at Tito Rico Wong listening right now. Ito po ang inyong Daily Brad, your daily dose of inspiration. Thank you, serving the people, Brad Jeff Eliscopides. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.